Ayan, sa tingin ko dito niyo makikita talaga kung weak yung isang leader, ano. Sino ba yung leader? Eh, yung pangulo. So, sino ba yung parang alter ego nung pangulo ngayon? Parang sapbonggo nung panahon ni PRRD. Si Tambaloslos, si Martin Romualdez, 'di ba? So, nagkaroon sila ng alitan, si Martin Romualdez at saka si VP Sara. Kung matatandaan ninyo nung una nagkabati sila, nakita niyo naman na nagkamayan pa sila tapos naghawakan pa sila. So, hindi na naulit 'yon sa sitwasyong ito, dito sa panggigipit nila sa kanya kay VP Sara with regard to doon sa confidential funds. And, kung talagang malakas, kung talagang marunong mag-handle ang pangulo ano, kaya niya ulit itong pagbatiin pero the mere fact na nakita niyo kasi tingnan niyo, ang dapat na kinakausap ng masinsinan dito ni, PBBM ay yung pinsan niya, hindi si Sara. Kasi ang problema nasa pinsan niya. Kasi kung nagkabati na sila nung una, bakit hinayaan ni Martin Romualdez na ganun-ganunin na lang siya nung mga makakaliwa at nung mga House of Congress. Kahit sabihin pa natin na merong binitawan si Tatay Digong ng ganun, alalahanin natin na yung binitawan ni Tatay Digong ay binitawan niya yung mga ganun after nilang ginawa yung kay VP Sara. Balikan natin yung nagkabati na sila. Kung nagkabati na sila, bakit hinayaan ni Martin Romualdez na ganun-ganunin na lang yung si VP Sara? Yun yung malaking tanong doon. So, doon na nag-umpisa yung lahat. Kaya nagbitaw ng salitang raten ang Congress si FPRD because of that. Ngayon, sa tingin mo, paano mo mapapaamo si VP Sara with that? Kasi nagkabati na sila eh. Kumbaga pumayag si VP Sara na magkabati sila noong unang pangyayari. This time, hindi na pumayag. So, sino ang dapat kinakausap? Etong si Martin Romualdez. So, makikita natin dito na iisipin ng iba, ano ba naman yan? Bakit si Romualdez na nga ang gumagawa ng paraan? Bakit iniisnab pa? Hindi nyo masisisi yung tao. Kasi kung totoo sila, meron sana dapat silang pag-uusap behind. Kasi kung merong pag-uusap ito off-cam or sa private, hindi ganito yung mangyayari eh. Alam niyo sa totoo lang, kung nag-usap itong tatlo, let's say, magpatawag ng meeting, ah, face to face. Baga heart to heart talk itong si PBBM sa dalawang to at nagkaroon sila ng internal talks. I don't think na mangyayari yung ganito. So for me, pinapakita lang ni Romualdez na kunwari siya yung nagre-reach out para isipin ng taong bayan na bakit ganun si VP Sara? Nagre-reach out na nga yung tao. Hindi nyo masisisi na ganun nga ang reaction nitong si VP Sara. Kasi nga, kung meron internal talks, hindi yan mangyayari. Kaya, eto, kita nyo lantarang inisnab ni VP Sara si Martin Romualdez. Bakit? Siyempre, ano to, pakitang tao lang. Sa media, ganito pinapakita. Tignan natin. Ayan ayan. So, napakalinaw. Sa laki ba naman nitong mamang ito, hindi ba makita ni VP Sara? Hindi sa natutuwa tayo na inisnab pero may rason yan. Gaya ng sinabi ko, kung may pag-uusap ang mga ito internally, privately, hindi niya ito gagawin. So, malinaw para sa akin na wala talagang nangyari. Sa laki ng mamang ito, hindi niya mapansin. Diretso ang tingin niya doon. Diretso ang tingin niya doon. Pero itong si House Speaker, nakatingin na siya, naka-smile. Makita mo nga yung, yung
Ito yung green niya, makikita mo na diyan, oh. Ito, si VP Sara diretso do'n. Tignan natin, lalapit, toink, okay. So, si VP Sara, naka-target siya dito, hindi ko alam kung sino 'yan, Hindi ko alam kung sino 'yan. Siyempre, for me, mas kilala niya ito, kaysa ito, Kumbaga, nagkasama sila sa panahon ng election, kumbaga. Pero bakit dito siya instead na dito, 'di ba? So, walang choice, 'yan, walang choice si, Martin Romualdez kundi toinks, parang hangin, na ano na lang, do'n na lang sa kasunod ni VP Sara siya nagkamay, ayan. So, nagkamay siya do'n, malayo pa lang inabot na ni, VP Sara yung kanyang kamay. Hindi ko nga kilala 'yan, 'di ba? Ayan. So, doon na dumiretso si Martin Romualdez out of, alam mo yun, napahiya, kumbaga, para hindi mahalata na masyado siyang napahiya dito. Siyempre ang mga tao diyan nagtitingin, alam mo naman na lahat ng mga tao diyan na may alitan yung dalawa, 'di ba? So, para hindi halata, kunwari hindi si VP Sara ang kanyang dilapitan kundi yung kasunod ni VP Sara, ayun. Ayan yung kasunod. Ito yung kakamayan nito, yung kasunod. Yan yung maliit, ayan. Sino ba yan? Si Bersamin, okay. So, kinamayan lahat ni VP Sara maliban kay Tambaluslos. Ayan, nilapitan pa niya talaga, 'di ba? So, dito magkatabi sila dito ulit, ayan, magkatabi. Lumapit ulit si speaker, pero ayan, parang nangati. Parang nangati nangati si VP Sara nung lumapit ito, nung tumabi si ano. Ano 'to, meron bang hadhad, buni itong si ayun, nangati siya nung lumapit talaga. Kita niyo never siyang tumingin sa may left side niya, do'n lang. Ito naman kasi si ito masasabi ko lang dito, mahina ka boy, mahina ka Mr. President. Alam mong may friction sa dalawang 'to, wala kang ginagawa. Oo, wala kang ginagawa. Sa tingin ko nga hindi ikaw ang nagpabati sa mga 'to, Sa tingin ko silang dalawa lang ang gumawa ng paraan, Oo, tahimik ka sa mga ganitong issue, Hmm, 'di ba? Hanggang diyan na lang, Hmm. Oops, and then kamayan, pero hindi si Tambaluslos, 'di ba? So, anyways, ayan, inuulit ko, ah, nasa leader din ito talaga kung paano. Kasi sa harap ng kamera sasabihin nila intact daw yung unit team. Pero hindi naman bulag yung taong bayan. Nakikita naman namin kung ano talaga yung nangyayari. Wala ng unit team ang nangyayari. Kasi pag sinabi nating unit team, ulitin ko, ang foundation ng unit team is Duterte, Marcos. So sino yung ka-unit team ngayon ng Marcos? 'Di ba yung makakaliwa? Yan ang pag-uusapan natin sa susunod.